Isang mapagkumbabang ama na nagsumikap sa loob ng 3 dekada sa construction upang mabilhan ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila gumuho sa isang sandali. Pagkatapos, pumanaw ng kanyang asawa, ibinuhos niya ang buong buhay at milyon-milyong piso para itaguyod ang nag-iisang anak na lalaki. Ginawa niya ang lahat upang hindi niya maranasan ang hirap ng buhay. Ngunit, isang araw, habang nagmamaneho siya pauwi, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpabago sa lahat. Ang kanyang anak ay lihim na ikinasal sa isang marangyang okasyong may 120 bisita. Ngunit hindi kailanman inimbita ang sariling ama dahil lamang sa kahihiyan sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang mas masakit pagkalipas ng 3 araw, tumawag ang manugang upang humingi ng dagdag na 200,000 para sa upa. Ang amang nagbigay ng buong buhay ay nakatayo ngayon sa harap ng isang malaking desisyon na tuluyang magpapabago sa kanilang. May mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, ngunit may mga tao namang binuo ang kanilang kapalaran gamit ang sariling mga pawis, dugo at kalyo sa kamay. Ako si Garrett. Sa edad na 62 taon, kapag tinitingnan ko ang aking mga daliri, hindi ko nakikita ang kinang ng mga mamahaling singsing. Ang nakikita ko ay ang mga bakas ng lumipas na panahon, mga peklat ng pakikipagsapalaran at mga patunay ng walang pagod na pagtatrabaho. Sa loob ng 31 taon, iginugol ko ang aking buhay sa mundo ng komersyal na real estate. Ngunit nais kong linawin, hindi ito ang uri ng marangyang negosyo na madalas nating mapanood sa mga palabas sa telebisyon o sa mga makabagong pelikula. Walang matatayog na gusaling gawa sa purong salamin na abot hanggang sa ulap. Walang mga magagarang pagtitipon kasama ang mga sikat na personalidad at walang mga kamera ng media na kumukurap sa aking harapan. Ang aking buhay ay malayo sa karangyaan. Napakalayo. Ang pinagkaabalahan ko sa nakalipas na 3 dekada ay ang mga simpleng ari-arian sa mga maliliit na bayan, mga lumang bodega at mga gusaling iniwan na ng panahon. Binibili ko ang mga ito sa mababang halaga kapag sila ay sira-sira na. Inaayos ko ang mga basag na pader, pinapalitan ng mga kalawanging tubo at pinapaupahan sa mga maliliit na negosyante. Isang napakatipid, napakatahimik at para sa iba ay isang napakaboring na trabaho. Walang pumapansin sa ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit para sa akin, ito ang nagtayo ng isang bagay na totoo. Isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Habang tumatanda ang isang tao, natututunan niyang pahalagahan ang mga bagay na may malalim na kahalagahan kaysa sa mga bagay na pansamantala lamang. Sa paglipas ng mga taon, habang ang aking mga kasamahan sa industriya ay abala sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan, pinili kong manatili sa kung ano ang nakasanayan ko. Nung mga unang taon ng aking negosyo, nung panahong halos wala pa akong sapat na kita upang kumuha ng mga lisensyadong kontratista, ako mismo ang bumababa sa silong ng mga gusali. Naaalala ko pa ang amoy ng lumang bakal, ang lamig ng semento sa gabi at ang tunog ng tubig na tumatagas mula sa mga sirang gripo. Ako ang humahawak ng liyabe, ako ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Ang aking mga kalyo ay nakaukit sa bawat sulok ng mga gusaling iyon. Ang bawat patak ng pawis ko ay naging bahagi na ng pundasyon ng aking tagumpay. Ngayon, sa aking edad, mapagkumbaba kong masasabi na pagmamay-ari ko na ang 4 na malalaking komersyal na gusali ng buong buo. Walang utang sa bangko at may ilang maliliit na paupahang bahay pa sa gilid. Ang aking pangalan ay malinis na nakasulat sa mga legal na dokumento ng mga ari-ariang ito. Kung susumahin ang kabuuang halaga ng aking mga naipundar, umaabot na ito sa milyon-milyong piso.
Isang malaking halaga para sa isang batang lumaki nang walang kahit ano. Isang malaking biyaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng perang ito, hindi mo ako makikitang nagmamaneho ng isang mamahaling sports car sa mga kalsada ng Maynila. Hindi ko kailanman naramdaman ang pangangailangang ipagmalaki sa mundo ang aking narating. Para sa akin, ang tunay na yaman ay hindi ipinapakita. Ito ay nararamdaman sa loob ng tahanan at sa katahimikan ng isip. May isang bagay sa aking buhay na sumasalamin sa aking buong pagkatao. Ito ang aking mga bota. 15 taon ko nang isinusuot ang iisang tatak ng bota na gawa sa matibay na balat. Kupas na ang kulay nito. May mga gasgas mula sa mga bakal at semento at halatang luma na kung titingnan ng mga kabataan ngayon. Maraming beses na akong sinabihan ng aking mga kakilala na palitan na ito, na bumili ng bago dahil kaya ko naman. Ngunit palagi akong umiling. Bakit ko babaguhin ang isang bagay na maayos pa namang gumagana? Bakit ko itatapon ang isang bagay na nagprotekta sa aking mga paa sa loob ng 15 taon? Katapatan. Iyan ang kahalagahan ng katapatan para sa akin. Kung ang isang bagay o isang tao ay tapat sa iyo, hindi mo siya basta-basta iniiwan dahil lamang may dumating na mas bago o mas makintab. Ang disiplinang ito sa buhay ang naging gabay ko sa lahat ng aking mga desisyon. Natutunan ko ito mula sa aking mga magulang at ito ang uri ng tradisyon na pinanghahawakan ng aming henerasyon. Naniniwala ako sa halaga ng bawat sentimo. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain, kaya kapag biniyayaan ka ng Panginoon ng higit sa iyong pangangailangan, ang unang dapat mong gawin ay maging matalino sa paggamit nito. Hindi sa pagiging kuripot, kundi sa pagiging responsable. Ang bawat piso na aking kinita ay may kwentong pagod. Kaya naman, ang aking pang-araw-araw na buhay ay nanatiling simple. Nagigising ako sa umaga, nagtitimpla ng sarili kong kape at naglalakad sa paligid ng aking bakuran upang tingnan ng mga halaman. Ang kapayapaan na aking nararamdaman sa bawat simpleng umaga ay hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo. Ang aking mga kapitbahay ay kilala ako bilang isang tahimik at matulunging matanda, isang ordinaryong Pilipino na dumaan sa hirap at nakarating sa ginhawa ng may dangal. Hindi nila alam ang eksaktong lawak ng aking ari-arian at mas gusto ko ang ganoon. Mas ligtas ang buhay kapag ikaw ay naglalakad sa mundo ng walang ingay. Ngunit sa likod ng bawat matatag na pader, may mga bahagi ng buhay na hindi natin ganap na kontrolado. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga gusali na patuloy na nakatayo ng matibay sa kabila ng mga nagdaang lindol at bagyo, hindi ko naiwasang maisip ang aking pamilya, ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking yumaong asawa, ang lahat ng aking pagsisikap, ang lahat ng aking pagtitiis sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi ay ginawa ko para sa kanila. Ang aking pangarap ay simple lamang noon, ang mabigyan sila ng magandang kinabukasan upang hindi nila maranasan ang mga mapapait na luhang aking naiyak noong ako ay bata pa. Sa pagtatapos ng araw, ang isang lalaking nagmula sa Gian Ho sa matinding kahirapan ay may iisang kahinaan lamang, ang kanyang puso, ang pagmamahal niya sa kanyang mga mahal sa buhay, ang siyang pinakamalakas niyang sandata. Ngunit ito rin ang maaari niyang maging pinakamalaking pagkakamali kung hindi ito magagamitan ng tamang karunungan. Habang nakaupo ako sa aking lumang silya sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Alam kong ang kwento ng aking buhay ay hindi pa natatapos. Ang pundasyon ay naitatag ko na ng matatag, ngunit ang mga pagsubok sa loob ng sarili kong tahanan ay kasisimula pa lamang ng pagparamdam. Isang bagong yugto ang paparating at kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa mga bagay na hindi nabibili ng salapi. Ang buhay ng tao ay hindi permanenteng patag.
Darating ang isang sandali na ang pinakamatatag mong kuta ay guguho at ang lahat ng iyong naipundar ay mawawalan ng halaga sa harap ng isang matinding bawi ng tadhana. Para sa akin, ang sandaling iyon ay dumating noong ang aking anak na si Liam ay 19 na taong gulang pa lamang. Isang malupit na karamdaman ang biglang kumatok sa aming pintuan. Ang gallbladder sa kapwa o pancreatic cancer ang naging diagnosis sa aking asawa. 8 buwan. 8 buwan lamang ang ibinigay sa amin mula sa araw na nalaman namin ang sakit hanggang sa isang tahimik na umaga kung kailan hinawakan ko ang kanyang kamay sa huling pagkakataon. Doon, sa maliit na silid na iyon, habang unti-unting lumalamig ang kanyang mga daliri, naramdaman ko ang pagkaubos ng kalahati ng aking kaluluwa. Ang aking kabiyak, ang babaeng kasama kong nangarap noong wala pa kaming kahit isang kusing, ay wala na. Pagkatapos ng libing, naiwan kaming dalawa, ako at si Liam. Ang aking anak ay nasa edad kung kailan hinuhubog pa lamang ang kanyang pagkatao at ang mawalan ng isang ina sa ganoong yugto ay isang napakabigat na pasanin. Sa bawat sulok ng aming tahanan, naroon ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Nakikita ko sa mga mata ni Liam ang labis na pangungulila, ang takot at ang lungkot na hindi niya kayang bigkasin. At doon, sa gitna ng aking sariling pagdadalamhati, nahulog ako sa isang mapanlinlang na bitag. Ang bitag ng labis na pagbawi o ang tinatawag na overcompensation. Nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang hindi maramdaman ni Liam ang kawalan. Gusto kong protektahan ang aking anak sa lahat ng uri ng sakit. Gusto kong patagin ang bawat mabatong daan na maaari niyang lakaran. Sa tuwing bababa ang kanyang mga marka sa unibersidad, hindi ko siya pinapagalitan. Sa halip, naglalabas ako ng pera upang kumuha ng mga pinakamahuhusay na pribadong guro upang ayusin ang kanyang mga pagkukulang. Kung may mga bagay siyang gustong bilhin, ibinibigay ko agad. Inakala ko na sa pamamagitan ng pag-alis ng bawat balakid sa kanyang buhay, ako ay nagiging isang mabuting ama, isang tagapagtanggol. Subalit ang buhay ay hindi natututunan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagsubok. Noong 2 taon ni Liam sa kolehiyo, isang gabi ay pumasok siya sa aking silid at sinabing nais na niyang huminto sa pag-aaral. Hindi na raw niya kaya ang pressure. Ang isang tapat at matigas na ama ay dapat sanang nag-utos sa kanya na magtiis at harapin ang hamon, ngunit ang aking puso ay masyadong malambot dahil sa takot na baka lalo siyang magtampo sa buhay. Hinayaan ko siya. Hindi ko siya pinilit na bumalik. Binigyan ko siya ng 1 buwanang allowance na nagkakahalaga ng libo-libong piso at sinabihan siyang magpahinga muna upang hanapin ang kanyang sarili. Lumipas ang mga taon, ngunit ang paghahanap na iyon ay tila walang katapusan. Nang sumapit si Liam sa edad na 25, nananatili pa rin siyang walang permanenteng direksyon. Walang trabaho, walang layunin. Sa halip na gisingin siya sa katotohanan, ang ginawa ko ay ang taasan pa ang kanyang buwanang suporta. Sa aking isip, ang perang ipinapadala ko buwan-buwan ay ang aking paraan ng pagsasabi na narito ako, na mahal ko siya at na hindi ko siya pababayaan. Binigyan ko siya ng karangyaan na hindi ko kailanman naranasan noong ako ay bata pa. Inako ko ang lahat ng kanyang mga responsibilidad upang manatili siyang komportable. Ito ang aking naging malaking pagkakamali. Sa aking pagnanais na iligtas siya sa hirap ng mundo, tinanggalan ko siya ng kakayahang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat perang aking ipinadala ng walang kapalit na pagsisikap ay naging parang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang determinasyon. Lumaki si Liam na naniniwalang ang bawat problema sa buhay ay may madaling solusyon, ang tumawag sa kanyang ama at humingi ng pera.
Ang aking labis na pagkalinga ay naging isang proteksyon na nagkulong sa kanya sa pagiging isang bata, kahit na ang kanyang edad ay pangmatanda na. Naging bulag ako sa katotohanan ito dahil ang pagbibigay ng pera ay nagpaparamdam sa akin na ako ay kapaki-pakinabang pa rin bilang isang magulang. Isang maling akala na nagdala sa amin sa isang mas malalim na bangin. Dumating ang panahon na hindi na lamang kaming dalawa ni Liam ang nag-uusap tungkol sa hinaharap. Noong siya ay 28 taong gulang, ipinakilala niya sa akin ang isang babaeng nagngangalang Adrienne. Hindi nagtagal, nagpasya silang lumipat sa isang apartment upang magsama bilang isang ama na nagnanais lamang ng kaligayahan para sa kanyang anak. Tinanggap ko siya. Ngunit bilang isang lalaking gumugol ng 3 dekada sa mundo ng negosyo, may mga bagay akong napansin na hindi ko magawang balewalain. Si Adrienne ay isang babaeng may pinag-aralan, maayos na kumilos at laging alam ang tamang salitang dapat bitawan sa bawat pagkakataon. Sa aming kauna-unahang pagkikita, tinawag niya agad ako sa aking unang pangalan, Garrett. Para sa aking henerasyon, ang ganitong gawi ay medyo kawalan ng paggalang, subalit pinalipas ko ito at iniisip ko na lamang na ito ay dahil sa modernong panahon. Ang mas nakapukaw ng aking pansin ay ang paraan ng kanyang pagtingin sa aking mga ari-arian. Sa tuwing bibisita siya sa aking mga gusali, ang kanyang mga papuri ay tila walang bahid ng tunay na paghanga. Ang bawat salita niya ay parang isang pagtasa ng halaga. Para siyang isang eksperto na nagkalkula kung magkano ang halaga ng lupang kanyang tinatapakan, sa halip na rumispeto sa pagod na naging puhunan upang maitayo ang mga pader na iyon. Ngunit dahil nakikita kong masaya si Liam, pinili kong manahimik na natiling sarado ang aking bibig. Sa loob ng 4 na taon ng kanilang pagsasama, may isang bagay na unti-unting nagbago nang hindi ko namamalayan. Ang buwanang allowance na ipinapadala ko kay Liam ay dahan-dahang lumaki. Noong una, ito ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 40,000 piso. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, ito ay umabot na sa higit sa 110,000 piso bawat buwan. Ang pagtaas na ito ay hindi nangyari sa isang biglaang hiling lamang. Palaging may kalakip na mabigat na dahilan sa bawat buwan. Sa isang buwan, may nasirang bahagi ang kanilang sasakyan na kailangang kumpunihin kaagad. Sa susunod na buwan, may biglaang bayarin sa gamot o paggamutan dahil nagkaroon ng malalang impeksyon sa ngipin si Adrienne at wala silang insurance. Hindi ko kayang tiisin na may taong nagdurusa dahil lamang sa kawalan ng salapi, kaya ipinadala ko ang kaukulang halaga. May pagkakataon pa na humingi si Liam ng malaking halaga para sa isang espesyal na kurso sa negosyo na makatutulong daw sa kanyang kinabukasan. Ipinadala ko ang pera, ngunit pagkatapos ng kursong iyon, wala akong nakitang anumang pagbabago o bagong negosyo na nagsimula. Hindi ko inilista ang mga gastusing ito. Hindi ko binilang ang bawat sentimo. Inisip ko na ang pagbibigay ng tulong ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang magulang na may kakayahan. Isang araw, hiniling sa akin ni Liam na palitan ang account number kung saan ko ipinapadala ang buwanang suporta. Sinabi niya na mas madali at mas praktikal kung sa bagong numero na ito idadaan ang mga transaksyon. Dahil sa buong pagtitiwala, ginawa ko ang kanyang hiling nang hindi na nagtatanong pa ng iba pang detalye. Luma na ang aking mga gawi at hindi ko agad na pagtanto na ang numerong iyon ay pagmamay-ari na ng isang joint account, isang shared account na binuksan nilang dalawa ni Adrienne. Ang tiwala na aking ibinigay ay unti-unting naging isang pinto na walang kandado, kung saan ang aking mga pinaghirapang ari-arian ay malayang kinukuha ng walang pasasalamat. Ang bawat padala ng pera ay naging isang obligasyon sa kanilang paningin, isang bagay na natural na dapat dumating tuwing sasapit ang katapusan ng buwan.
Ang aking anak at ang kanyang kasintahan ay namuhay sa isang mundong walang takot sa kakapusan dahil alam nilang sa bawat oras na magkaroon ng problema, may isang amang nakahandang sumalo sa lahat ng kanilang kakulangan. Ang mga kuantin kong ang mga gastusing walang malinaw na patutunguhan, ay patuloy na umagos habang ako naman ay nanatiling bulag sa katotohanan na ang aking kabaitan ay unti-unti nang inaabuso. Dumating ang panahon ng tagsibol. Isang hapon habang ako ay nagmamaneho sa malawak na highway pagkatapos mag-inspeksyon ng isang ari-arian sa Hilaga, naisipan kong tawagan si Liam. Karaniwan na sa amin ang mag-usap 2 beses sa isang linggo. Mga simpleng kumustahan lamang tungkol sa kalusugan at takbo ng araw-araw na buhay. Ang sasakyan ko ay tumatakbo ng napabilis na 70 milya bawat oras habang hawak ko ang manibela, ngunit ang boses ni Liam sa kabilang linya ay tila kakaiba. Siya ay tunog balisa at tila may malalim na iniisip. Nang tanungin ko kung maayos lang ang lahat, sumagot siya na maayos naman ang lagay nila. Ngunit pagkatapos ng isang maikling katahimikan, binitawan niya ang mga salitang hindi ko kailanman inaasahan. Sinabi niya na 3 linggo na ang nakalilipas mula nang sila ay lihim na nagpakasal ni Adrian. Isang mabilis at pribadong seremonya raw kasama ang mga malalapit na kaibigan dahil ninais nilang panatilihin itong personal. Habang patuloy ang takbo ng aking sasakyan sa gitna ng highway, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking dibdib. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay tila nawalan ng lamig. Tinanong ko siya kung ilang tao ang dumalo sa sinasabi niyang personal at maliit na pagtitipon. Nag-atubili siya bago sumagot na may humigit kumulang na 150 bisita ang naroroon. 150. Hindi iyon isang maliit na kasalanan. Sa sandaling iyon, nanatili akong tahimik habang pinagmamasdan ang mga sasakyang nag-overtake sa aking unahan. Ang tanging tanong na lumabas sa aking bibig ay kung bakit hindi ako inimbita sa araw na iyon. Ang naging sagot ni Liam ang tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Sinabi niya na hindi angkop ang ganong uri ng okasyon para sa akin dahil ninais nilang ang mga kasama sa pagdiriwang ay ang kanilang mga kaparehong uri ng tao, ang mga taong umaangkop sa kanilang tinatawag na vibe. Ang mga salitang iyon ay may dalang matinding bigat. Ang sarili kong anak, ang lalaking itinaguyod ko sa loob ng 3 dekada, gamit ang aking mga kalyo at pagod ay nagpasya na ang kanyang ama ay hindi karapat-dapat na makita ng kanyang mga kaibigan dahil lamang sa aking simpleng pamumuhay at lumang gawi. Ang kawalan ng imbitasyon ay hindi dahil sa nakalimutan ng aking pangalan, kundi dahil sa isang sinadyang pagpili na ilayo ako sa kanilang marangyang mundo. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa pagmamaneho ng may malalim na katahimikan sa loob ng sasakyan, habang unti-unting nagliliwanag sa aking isipan ang katotohanan tungkol sa kung anong uri ng pagkatao ang aking binuo sa aking sariling tahanan. 3 araw matapos ang tawag na yon sa highway, nanatili ang bigat sa aking kalooban. Ang bawat sulok ng aking tahimik na bahay ay tila nagpapaalala sa akin ng isang masakit na katotohanan. Ang labis kong paggabay at pagprotekta kay Liam ay hindi nagbunga ng isang matatag na lalaki, kundi ng isang taong walang pakiramdam sa sakripisyo ng iba. Habang nakaupo ako sa aking kusina at pinalalamig ang kapeng hawak ko, muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi ang pangalan ni Liam ang lumabas sa screen. Ang tumatawag ay si Adrian. Ang kanyang boses, sa halip na magpakita ng pag-aalinlangan o hiya, ay naging masigla at tila walang anumang nangyaring hindi maganda. Sinabi niya na nais niyang tumawag ng personal upang matiyak na hindi ako nagtatampo sa kanilang naging desisyon. Ipinaliwanag niya sa isang mabilis at tila binaliwalang paraan na ang kasal ay ginawa lamang para sa mga taong umaangkop sa kanilang tinatawag na vibe
o modernong pamumuhay, walang salitang patawad, walang pagkilala sa sakit na idinulot nila sa isang amang nagbigay ng lahat. Ngunit ang tunay na layunin ng kanyang pagtawag ay hindi ang pagpapakalma ng aking sakit na damdamin. No pagkatapos ng ilang sandali ng formal na pakikipag-usap, dinala niya ang usapan sa usaping pinansyal. Sinabi niya na dahil sa mga hindi inaasahang gastusin sa kanilang malaking kasalan, medyo kinapos sila para sa buwang ito. At doon, nang walang kuryosidad o pag-aalinlangan, humingi siya ng dagdag na 200,000 piso, humigit kumulang 4,000 dolyar. Bukod pa sa buwan ng suporta na regular ko nang ipinapadala. Ang dahilan na kanyang binitawan upang ituring na normal ang hiling na ito ay ang salitang na pamilya naman tayo, di ba? Ang salitang pamilya na lumabas sa kanyang bibig ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa aking pandinig. Para sa kanila, ang pamilya ay isang institusyon kung saan ang isa ay may obligasyong magbigay ng walang katapusan, habang ang kabila naman ay may karapatang kumuha ng walang obligasyong magpakita ng paggalang. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kalyong nakuha ko sa pagtatrabaho upang magkaroon ng sapat na yaman, at doon ko napagtanto ang lalim ng aking pagkakamali. Ang kanilang kapangahasan ay hindi nagmula sa kawalan ng edukasyon. Ito ay nagmula sa katotohanang kailanman ay hindi ko hinayaang maranasan ng aking anak ang bigat ng isang responsibilidad. Hindi ko ipinadala ang perang hiningi ni Adrienne. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinili kong sabihin ang salitang hindi ko kailanman binigkas kay Liam. Hindi. Matapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakaupo sa tabi ng bintana ng aking kusina. Ang tasa ng kape sa aking harapan ay tuluyan ng lumamig, ngunit hindi ko ito napansin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa labas, partikular na sa malaking puno ng oak na itinanim ng aking yumaong asawa noong unang taon ng aming paglipat sa bahay na ito. Ang punong iyon na dati ay isang maliit na halaman lamang, ngayon ay napakalaki na at ang mga sanga ay tila nag-aagawan sa espasyo, masyadong mayayabong at nangangailangan na ng matinding pruning o paggupit upang manatiling maayos. Habang pinagmamasdan ko ang punong iyon, pumasok sa aking isipan ang salitang pamilya na ginamit ni Adrienne. Napagtanto ko kung paano nila ginawang isang pintuan ang salitang iyon, isang pintuan na bumubukas lamang sa isang direksyon. Bumubukas ito kapag silang nangangailangan ng tulong, kapag may bayarin silang hindi kayang bayaran, o kapag nais nilang kumuha mula sa aking mga pinaghirapan. Ngunit ang pintuang iyon ay mahigpit na isinasara at nilalagyan ng kandado kapag ang usapan na ay tungkol sa paggalang, sa pagkilala sa aking pagiging ama o sa pagpapasalamat sa aking mga sakripisyo. Noong hapong iyon, sa halip na magpadala ng pera, nagpasya akong gumawa ng isang hakbang na hindi ko pa nagagawa kailanman. Tinawagan ko ang aking accountant at ang aking abogado. Hindi ko ginawa ito upang magsimula ng gulo, kundi dahil sa aking mga taon sa negosyo, alam kong bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon, kailangan mo munang makita ang buong larawan. Kailangan mo ang mga totoong numero. At ang mga numerong lumabas sa aming pagsusuri noong araw na iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha upang ako ay tuluyang magising. Ayon sa opisyal na kalkulasyon ng aking accountant, sa loob ng nakalipas na 6 na taon, ang kabuuang halaga ng perang naipadala ko kay Liam ay umabot sa halos 5 milyong Philippine peso, higit sa 4,000 dolyar, 5 milyong piso. Nang makita ko ang numerong iyon na nakasulat sa papel, naramdaman ko ang isang matinding panghihina. Hindi ko ito inilista noon, hindi ko binantayan ang bawat transaksyon.
Naroon ang mga matrikula sa universidad na hindi naman niya tinapos, ang mga allowance buwan-buwan, ang mga bayad sa sirang kotse na sinabi niyang nagkakahalaga ng 20,000 piso. Ngunit kalaunan ay nalaman kong 6,000 piso lamang pala ang aktwal na binayaran at ang mga mamahaling bayarin sa ngipin ni Adrian. Napatitig ako sa dokumentong hawak ko. Doon ko napagtanto ang isang masakit na katotohanan tungkol sa aking sarili. Ginamit ko ang pera bilang kapalit ng aking presensya dahil sa takot na baka lumaki si Liam na may galit o lungkot matapos pumanaw ang kanyang ina. Inakala ko na ang patuloy na pagpapadala ng pera ay isang paraan upang manatili akong malapit sa kanya. Inakala ko na ang pera ay isang anyo ng pagmamahal. Ngunit nagkamali ako. Ang perang ibinigay ko ng walang disiplina ay hindi naging tulay upang kami ay maging malapit. Sa halip, ito ang naging pader na tuluyang naglayo sa aming dalawa at nagpabulag sa aking anak sa tunay na halaga ng buhay. Matapos kong makita ang kabuuang halaga ng perang aking naipadalang bulag sa nakalipas na mga taon, alam kong hindi ko na maaaring ipagpatuloy ang maling gawin na ito. Nagpadala ako ng isang maikling mensahe kay Liam. Isang simpleng text na nagsasabing, gumagawa ako ng ilang pinansyal na pagsasaayos sa aking mga ari-arian at pansamantalang hihinto ang mga padala. Walang emosyon, walang panunumbat, isang formal na abiso lamang. 3 araw ang lumipas na walang anumang sagot mula sa aking anak. Katahimikan, ngunit alam kong ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap kundi isang pagtitipon ng galit. Sa 5 araw, tumunog ang aking telepono. Ang boses ni Liam sa kabilang linya ay hindi ang boses na aking nakasanayan. May talas ito. May gasgas ng galit at pagmamataas na kailanman ay hindi pa niya idinirekta sa akin, sa aking buong buhay. Pa, anong ibig sabihin nito? Ang agad niyang tanong, walang kahit anong pagbati. May mga bayarin kami dito. Ang upa sa apartment ay overdue na ng 1 araw. Ipadadala mo ba o hindi? Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang aking upuan upang patatagin ang aking sarili at sumagot ng may mahinahong boses. Liam, ikaw ay 30 taong gulang na. 1 buwan ka ng kasal. Ang usaping ito tungkol sa inyong upa ay isang bagay na dapat ninyong pinag-uusapan ng inyong asawa, hindi isang tawag na ginagawa ninyo sa inyong ama upang ayusin ang inyong kakulangan. Ginagawa mo ito dahil sa kasal, di ba? Sumbat niya. Ang kanyang boses ay lalong tumaas. Naghihiganti ka dahil hindi ka namin naimbita. Ginagawa ko ito dahil sa maraming bagay na dapat ko nang ginawa maraming taon na ang nakalipas, sabi ko sa kanya. Ang kasal ninyo ang naging umaga kung kailan sa wakas ay nakita ko ng malinaw kung ano ang aking binuo sa loob ng aking sariling tahanan. Ihidi iyan patas, Papa, sigaw niya. Ang alin ang hindi patas, Liam? Ang bahagi ba kung saan ako ang nagbayad at nag-alaga sa huling 6 na taon ng iyong buhay bilang isang may sapat na gulang? O ang bahagi kung saan nagpasya kayo na ako ay hindi tamang uri ng tao upang makasama sa inyong pagdiriwang? Natahimik ang kabilang linya. Naririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa aming dalawa. At doon, sa gitna ng katahimikang iyon, bumitaw si Liam ng isang pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. Akala ko naman kasi, marami kang pera na higit pa sa kailangan mo. Ang mga salitang yun ay tumama sa akin ng napakalalim. Hindi dahil sa nais niyang maging malupit, kundi dahil sa naging tapat siya. Ganoon ang kanyang tunay na paniniwala. Naniniwala si Liam na dahil lang kanyang ama ay may sapat na yaman, ang pagkuha sa kanyang mga pinaghirapan ng walang pakundangan at walang utang na loob ay isang bagay na walang halaga. Ang aking kakayahan sa pera ay nag-aalis sa aking karapatang igalang bilang isang magulang. Mayroon nga akong higit sa sapat, Liam, sagot ko, habang nararamdaman ko ang isang matinding sakit sa aking puso. Ngunit hindi iyan ang punto ng usapan na ito.
Ang punto ay ang katotohanan kailanman. Kailanman ay hindi mo man lang itinanong sa iyong sarili kung ang perang iyon ay sa iyo upang kunin ng ganoon na lamang. Matapos ang naging matinding usapan sa telepono, ang aking tahanan ay binalot muli ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagdadalamhati, kundi katahimikan ng isang malalim na pagpapasya. Alam kong hindi matatapos ang lahat sa isang hapon lamang. Tulad ng inaasahan ko, ang aking telepono ay hindi tumigil sa pagtunog sa mga sumunod na linggo. 2 beses pang tumawag si Liam, ngunit ang bawat salitang kanyang binitawan ay hindi patungkol sa aming relasyon bilang mag-ama, hindi tungkol sa masakit na usapin sa kasal, kundi tungkol lamang sa praktikal na suliranin ng saradong bank account. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalala ay nakatali pa rin sa usapin ng salapi. Si Adriana naman ay sumubok ding tumawag ng 1 beses. Hindi ko ito sinagot at hinayaan ko na lamang na mapunta sa voicemail. Ang iniwan niyang mensahe ay umabot sa 11 minuto. 11 minuto ng mga panunumbat, mga pagpapaliwanag na pilit at mga salitang nagbabalat kayo bilang pagmamalasakit. Ngunit ang dulo pa rin ay ang hiling na ibalik ang buwan ng suporta. Pinakinggan ko ang unang 2 minuto nito at pagkatapos ay pinindot ko ang delete, burado. Hindi ko na kailangang dumiliho ang aking isipan sa mga salitang walang katapatan. Nung sumunod na Miyerkules, nagtungo ako sa opisina ng aking abogado upang ayusin ang mga legal na dokumento ng aking mga ari-arian. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, isa-isa naming nirebisa ang aking estate planning. Sa aking lumang kasunduan, ang pangalan ni Liam ay nakasulat bilang pangunahing benepisyaryo ng aking 2 malalaking komersyal na gusali. Ginawa ko ang pag-aayos na iyon, maraming taon na ang nakalilipas sa pag-aakalang binibigyan ko siya ng seguridad at isang patunay ng aking buong pagtitiwala. Ngunit sa hapong iyon, hiniling ko sa aking abogado na alisin ang kanyang pangalan sa mga dokumentong iyon. Nais kong maging malinaw. Hindi ko ito ginawa upang magparusa. Ang paghihiganti ay isang damdamin ng taong mahina at hindi iyon ang aking layunin. Ginawa ko ang pagbabago dahil napagtanto ko na binuo ko ang aking mga legal na plano para sa isang bersyon ng aking anak na matagal nang wala. Isang bersyon na marahil ay sa aking isipan lamang na buhay. Kailangan ng aking mga dokumento na sumalamin sa kung ano ang totoo, hindi sa kung ano ang aking mga personal na pangarap o hinala. Ang katotohanan ay ang aking anak sa kasalukuyan ay isang lalaking hindi pa natututong magpahalaga sa bawat sentimong kanyang hinahawakan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naupo ako ng mag-isa upang gumawa ng isang maayos at malinis na accounting ng lahat ng mayroon ako. Nais kong makita kung saan napupunta ang bawat piso at kung ano ang nais kong gawin sa mga natitirang taon ng aking buhay. Napagtanto ko na sa aking pagiging malambot, hinayaan kong ang aking mga pinaghirapang resources ay patuloy na umagos patungo sa mga taong kailanman ay hindi hiningan ng mundo na magsumikap. Pinutol ko ang agos na iyon. Ang aking asawa, kung siya man ay nakatitig sa akin mula sa kabilang buhay, ay tiyak na sasabihin sa akin na matagal ko na itong dapat ginawa. Ito ang simula ng pagbabalik ng kontrol sa sarili kong buhay. Isang dahan-dahang pagsasaayos kung saan ang bawat desisyon ay akin ng ginagawa ng may malinaw at tapat na pag-iisip. Isang umaga sa huling bahagi ng buwan ng Abril, nagpasya akong magmaneho patungo sa isang maliit na bodega sa isang pang-industriyang lugar. Pinag-iisipan ko pa lamang kung bibilin ko ang ari-ariang iyon, ngunit ang biyaheng iyon ay naging higit pa sa isang simpleng lakad sa negosyo.
Binuksan ko ang bintana ng aking sasakyan, hinayaan kong pumasok ang mainit na hangin at nakinig sa isang lumang kanta sa radyo. Sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang isang pambihirang katahimikan sa aking dibdib. Ang bigat na matagal kong dinala ay tila untunting napapawi. Habang nakatingin sa malawak na daan, bigla kong naalala ang aking yumaong asawa. Bumalik sa aking isipan ang isang gabi. Higit 20 taon na ang nakalilipas noong si Liam ay 8 taong gulang pa lamang. Isa ito sa mga gabing magkasama kaming nakaupo pagkatapos mapatulog ang aming anak. Pagod kami mula sa maghapong trabaho, ngunit sa gitna ng dilim, hinawakan niya ang aking kamay at binitawan ang mga salitang ngayon ko lamang lubos na naunawaan. "Pangakuan mo ako, Garrett," ang sabi niya noon ng may seryosong boses. "Hahayaan mo siyang makaramdam ng hirap minsan. Pangakuan mo ako na hindi mo aayusin ang lahat ng problema para sa kanya." Nangako ako sa kanya nung gabing iyon. Ngunit nang siya ay magkasakit at tuluyang makuha ng tadhana, ang takot na makita ang aking anak na umiiyak ang nagtulak sa akin, nakalimutan ang aking binitawang salita. Sa aking kahinaan, binuhat ko ang bawat dusa na dapat ay hinarap ni Liam. Ginawa ko ang lahat upang maging patag ang kanyang daan sa pag-aakalang niligtas ko siya sa sakit. Ngunit ang totoo, binuo ko ang isang pagmamahal na walang tibay, isang tinyew kong shuong song. Isang uri ng pagmamahal na nag-alis sa aking anak ng pagkakataon na maging matatag. Hindi ang $74,000 ang tunay na nawala sa akin at hindi rin ang kawalan ng imbitasyon sa kasal ang pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Ang pinakamabigat na pasanin na aking nahanap sa aking sarili ay ang katotohanang sinira ko ang isang mahalagang pangako sa aking asawa. Sa aking pagnanais na maging isang bayani sa mata ng aking anak, naging sanhi ako ng kanyang kahinaan. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw sa labas, alam ko na ang pagtanggap sa aking pagkakamali ang unang hakbang upang maitama ang lahat. Huli man ang aking paggising, pinipili ko nang tuparin ang pangakong iyon ngayon, at ang desisyong iyon ang nagbalik ng tunay na liwanag sa aking buhay. 2 buwan matapos kong isara ang pinto ng pinansyal na tulong, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Liam. Hindi ito patungkol sa pera. Humihingi siya ng pagkakataon na kami ay magkita para sa isang simpleng tanghalian. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa bayan. Dumating si Liam ng mag-isa, walang kasamang asidrien. Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad patungo sa aking pwesto, napansin ko ang malaking pagbabago sa kanyang hitsura. Mukha siyang pago. May mga bakas ng puyat sa kanyang mga mata at tila nabawasan ang kanyang timbang. Ngunit sa likod ng kapagurang iyon, may isang bagay na bago sa kanyang tindig. Mukha na siyang isang lalaking natutong humarap sa sariling mga problema. Sa gitna ng aming pagkain, naging tahimik ang kapaligiran. Hindi ko binanggit ang 5 milyong piso na aking naibigay sa mga nagdaang taon. Hindi ko siya sinumbatan at hindi ako nagbitaw ng mga salitang magpapaliit sa kanyang pagkatao. Nakinig lamang ako habang ikinukwento niya ang kanyang linggo at ang mga hirap na dinaranas nila sa pag-aayos ng kanilang mga gastusin. Bago matapos ang aming pagkikita, tumingin si Liam ng diretsyo sa aking mga mata at binitawan ng mga salitang matagal ko nang hinihintay. "Patawad sa nangyari sa kasal, Papa," ang sabi niya ng may mababang boses. "Mali ako, sobrang mali ko." "Alam ko, anak," ang aking maikling sagot ng may ngiti. "Binayaran ko ang aming kinain, isang lumang gawi na mahirap ng alisin, at bago kami maghiwalay sa paradahan ng sasakyan, binigyan ko siya ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap para sa aking 30 taong gulang na anak na ngayon pa lamang nagsisimulang matuto sa totoong takbo ng mundo." Nang makauwi ako sa aking tahanan, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Noong sumunod na araw,
Dumarating ang mga tagagupit ng halaman na aking tinawagan upang ayusin ang malaking puno ng oak sa aking bakuran. Pinagmasdan ko ang pagkahulog ng mga tuyo at labis na sanga at nakita ko kung paano muling pumasok ang liwanag ng araw sa mga bahagi ng bakuran na matagal nang binalot ng dilim. Ang punong iyon, tulad ng aking pamilya, ay nangangailangan lamang ng tamang pag-aalaga upang patuloy na lumaki ng maayos. Napagtanto ko ang isang pinakamahalagang aral sa aking buhay bilang isang magulang. Ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa taong mahal mo ay hindi ang permanenteng kaginhawaan, hindi ang pag-alis ng bawat dusa, kundi ang tiwala at kakayahan na kaya nilang lampasan ang anumang hirap ng buhay gamit ang sarili nilang lakas. Ang pagmamahal na may disiplina ang nagpapatatag sa isang tao. Ang aming relasyon ni Liam ay hindi pa perpekto. Marami pa kaming dapat ayusin, ngunit sa pagkakataong ito, ang aming pundasyon ay nakatayo na sa katotohanan. Huli man ang aking pagtupad sa aking lumang pangako, alam kong kami ay magiging maayos. Ang bukas ay puno ng bagong pag-asa. Salamat sa pagsama sa kwentong ito ni Garrett at Liam. Sana ay nag-iwan ito ng aral sa inyong puso. Ano ang masasabi ninyo sa desisyon ng Ama? I-rate ang kwentong ito mula 0 hanggang 10 at iwanan ang inyong saloobin sa komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampana ng abiso para sa marami pang kwento ng buhay. I-click ang mga iminumungkahing video sa screen upang magpatuloy sa panunood. Paalam at magpalala na ang tunay na pagmamahal ay may kalakip na disiplina hanga sa muling pagkikita.